Look at these. Look at these bikes, man. It's so dirty. Mas lalo ba ito? Dirty ba? Hindi naman gaano. That should do. Sponsored by Monster. Pwede na yan. You need to wear this when you are, washing machine. Isa ba naman yung tubig? So, pag nag-ugas ako ng bike, itanggal ko itong upuan. Ayoko kasi napapasa. Let's start! Ano tayo mag-ugas ng bike? Grabe ka naman, sir. Sipag mo, sir. Sipag pagdating sa bike. Two more to go. Tatapos ko lang mag-linis ng bicycle. Ito yung kay Papa. Yung mga friends ko dyan, familiar rin bike yan kasi nakailang barag na sa akin yan. Ito yung bike ko ngayon. Gagawa ko ng napakalupit na video about dito. Ito, di ko pa tinugasan. Ito yung bike ni Papa. Yung Battle Talia 26 inch whatever shit. Tanongin nyo, ba't ako nag-video? Anong ginagawa ko dito? Ba't ako nag-upload sa Facebook o sa YouTube? O ano na nangyari, Monrider? Sa mga di nakakalam guys, sa mga new friends ko dyan, I am doing YouTube since 2019 yata o 2019, 2020. And nag-upload ako doon meron akong 200 plus subscribers. Pero nagtigil ako. Why? Eh syempre, quarantine ko ginagawa yon. Tapos ngayon, pasukan na. Ginano nga sa mong gawin ko. Ito ko pag-aaral ko. Anyway, hindi daw napag-upload doon ng ilang buwan. Mag-isang taon, magdadalawang taon na nga ata. Since tas upload ko, quarantine pa yun eh. Magulat na lang kayo, biglang may pulsos doon. Nag-aayos ng rear shock. Gulat na kayo. Wala, nangyari? Ba't mayroong suspension na to? Saan yung dating bike yung kulay pula? Ito yun. Ayun yung ginagawa ko sa video na yun. So, gagawa ako ng pinaka long awaited video sa YouTube channel ko, which is ang bike check nun. Ito, nakagawa na ata akong bike check nito eh. Matagal na panahon na. Pero, bike ko pa yun. Ito, di ko na to bike. Ayun yung bike ko. Napatin na yun. Sasabit natin dito. So, yun na nga yung bike ko. Ko para di lang madumihan, pero mukhang di maayos yung pagkakalinis ko. Okay na yun, bala na si Batman. Tanongin nyo bakit parang long awaited yung video kasi di ko nagawa ng bike check, tapos yung mga fans ko di ko na na-update ko nung meron dito. Nagawa ng bike check, ito na hindi na nung maayos. So ba't di na nakapag-upload? Kasi yung last upload ko pasukan na, grade 10 na ako nun. Grade 9 pa, tapos moving up na ako ng grade 9 and nag-grade 10 na kami ngayon. Kaya isinsidaran ba ito yung nakapag-upload kasi na-busy ako sa work, sa school, and whatever bullshit na nangyari. So, ito yung bike ko ngayon. Ito ang Iron Horse. Yung mga friends ko inaasar. Sabi, Red Horse. Naku, nakunteteng. Iron, bakal, whatever, anong Tagalog ng iron. Iron Horse. Kabayong bakal. So, itong bike na to ay noong 2009 pa. So, ilang years na to. Mas matanda pa to, mas matanda pa ako dito. This is 12 years na ata, 13 years, 11 years na from now. Itong bike na to ay napaka-special. Kasi hindi lang dahil sa bike na mismo, dahil sa may-ari din ito noon. So sa mga friends ko dyan, sa mga naging friends ko nung this past days, syempre kilala nyo na kung sino yung dating may-ari niyan, kung sino yung kanino yan, kung sino yung may legacy niyan. Yes. So itong bike na to, sa mga din nakilala. Nung nakuha ko to, ang may-ari nito ay si Coach EJ Rivera. All them other niggas lame and you know it now. When the real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Kung di nyo kilala, parang tatanungin nyo, sino yun? EJ Rivera, okay, anong meron dun? Well, kung di nyo alam, si kayo, di kayo nagbabike. Di joke lang. EJ Rivera is napaka-idol. Idol yan, idol, Tito Riders. Yeah. Idol yan.
Napakalupit niyan magbike guys kung di nyo alam. Siya pala yung kasama din ni Papa noon, ni Sir sila magkapagpun. So anyway, saan yung bike na to? Tapos magulat na lang kayo ba't napunta sa akin bigla. Obviously, kinuha ko, ninakaw ko, joke lang. Tapos yung may-ari na to, napunta sa akin kasi basta yun. Itong bike na rin napaka-special. Kasi hindi lang dahil kay Kuya EJ galing to. Dahil ito ay isa sa mga rare bikes. Mayroon pang nakalagay dyan sa likod, men. Ayan o. Shit. Made in US. Burat-burat ng sticker kasi ilang years na to nandiyan. Ginamit to ni Sam Hill. Kung di nyo ilalan, yun ay ang all-time world champion sa downhill noong 2009. Panahonan nitong bike na to. So, gamit niya to. Nung panahonan yun, nakailang panalo siya sa World Cup. Tinalo niya si Steve Peat, si Greg Minnaar, yung mga malulupit dyan. Gamit itong bike na yan, itong model na yan. Which is yung Sunday World Cup. World Cup tong... Parang yung version nito, yun yung version na gamit ni Sam Hill noon. Till this point! Here we go. Steve Peat hold his breath now for 3 minutes and 14 seconds. Pete's got every right to be blue in the face, but there he is. Oh, he looks fast to me. Oh, He looks speeded up. The time will tell us the truth. Speed through there. Sam Lowe. oh, it's close to Sam's on the edge here, but... Oh, look at the time! Look at the time! 5.36 up for Sam Hill! find this. Robert, how do I Oh, cope? does Sam do it? How does he take Can't even 5 seconds? This is unbelievable. But we think- True downhill, man. It's- Hill looks unstoppable. This is Sam Hill at his best. He lifts his game for this. Look how fast he's going! any of you boys out there. Oh, look how fast! Tapos magulat na lang kayo nung panahonan ng 2009 kasi diba gamit-gamit nito. Magulat na lang kayo nung ilang years na nakalipas, 2009, nung 2011, 2012. Nagpalit na siya ng bike. Gamit niya na nung panahonan nun is, alam ko, specialized na eh. Tataka kayo bakit nangyari? Well, because itong Ironhorse na to ay na-bankrupt. Dahil sa sobrang lupit nila gumawa ng bike. Na-bankrupt sila. Hindi na kayo ng bear kaysa na-bankrupt. And since noon, nung panahonan noon, na-discontinue na yung brand na Ironhorse. And di na sila gumagawa, alam ko. Na-bankrupt na, which is, in short, wala nang gumagawa niyan since noon pa. Meaning, rare. Itong bike na to, Ironhorse Sunday World Cup 26-inch extra small. So, perfect na perfect sa akin, pati kay EJ. Kasi malit na tao rin si kay EJ. So, itong bike na to ay, di ko alam kung ilang kilos yung bigat. Pero ang bigat nito, mabigat yung frame eh. Di ba halata? Bakal-bakal oh. Ang solid yan, solid. Yung buto ko para tumutunog. Solid yan men. Dapat dito sa bike na to, dahil DH, ibig sabihin downhill, meron siyang travel na 200mm sa likod. Napaka overpowered. Oh, napaka sobra-sobra na dito sa trail natin kasi usually 160 nga okay na dito eh. 160 na travel dito sa Subic Bay, yung mga trail dyan. Meron akong 200, imagine mo, grabe yung travel niyan, napakahaba. Yan yung rear shock nyo. Simula sa rear shock, ito ay ang Fox BHX 5.0 200 travel. Pinalitan na rin namin ng coil kasi yung dating coil niyan ang masyadong mabigat sa akin. 350 yung coil niyan noon. Pero ginawa kong 250 na ngayon para sukat sa akin. Kaya kulay orange kasi why not, diba? Fox din yung coil niyan. Tapos yung fork ko naman is ang RockShox Domain. Pinalitan na rin to nung ilang buwan na. Yun yung gamit ko noon. Yung RockShox na yan. Kay Kuya EJ din galing yun. 170 travel yan. Tapos yung fork na yun 27.5 air. Solo air. Pinalitan ito ang Domain 180 RockShox. Meron siyang 180 travel. Tapos ang pipis lang ng stanchion niya. Kahit 180. Yung mga lumang Domain, 35 ang stanchion nito eh. 26-inch na fork. Kaya saktong-sakto lang. Napakahaba. Overkill din pala, overkill. Sandang ka lang halos ng ano yan eh. Jesus Christ. Kaya pag minsan gamit-gamit ko sa trail dito, hingal na hingal ako. Imagine mo, papadyak at ganyan kahaba yung suspension mo. Angkit ka pang kabalan. Ay, ayop, wag na. So yung wheelset natin, Sunwingo MTX 31. Galing din kay EJ. Kasi kinuha ko tong bike na to, buong bike na. Ilang parts lang in-upgrade dyan. Pero kadalasan mga parts na nandiyan dyan galing kay Kuya EJ.
kasama ng bike nito na kinuha ko. Itong rims na to sa Ringel MTX 31, 26-inch rim. Meron siyang 36 ata na spokes. Hindi ko lang alam kung anong spokes yun. Kasi yung hub ko, Fobno, 350 hubs. Hindi siya poles, kundi ratchet type yung hub niya. Wakay ba yung tunog? Kasing tunog na yun. Itong gulong na to, Maxxis. Yan, nag-upgrade na rin ako. Dati gulong ko CST, pero ngayon Maxxis na kasama dito sa bike. Lumang Maxxis kasi, nakalagay yung Maxxis.com. Ito ay ang Minion DHR Downhill Specific Rear. So, ito yung tsura ng mga gulong noon. Kasi itong gulong na to, 2008 pa to eh, alam ko eh. Itong Maxxis.com na to eh. DHR1. Ngayon kasi DHR2 na yung kadalasan yung nagamit ng mga masa ngayon. Ay, napaka-rare nito. Meron pang ano yan, sulat, slow reze. Pala ang width nito, tire width is 2.5. Pero naging manipis siya dahil sa gulong, ay sa rims. Kasi yung rim ko, 31 lang eh. Ang lapad niya. Kaya hindi siya, yung full potential ng lapad ng gulong, hindi pa nalalabas. Kasi 2.5 to, big sabihin mga ilang lapad yan. Manipis na kasi ng gulong. Anyway, punta tayo sa drivetrain. This is me drivetrain, this is the rear cogs. Yan, nagtataka kayo ba't di ko Grenache kasi nilagyan yung degreaser yan kahit walang grasa. Ito ay ang Shimano Tiaga DH 28 tooth cassette, ayun 28 tooth. So yung RD niya SRAM X9 DH. And short cage maiksi, kaya ganyan. 9 speed pala yun, 9 speed. Pedalan ko Hasselfeld, powered by SRAM. Hindi ko lang kung anong klaseng type ng bottom bracket nito, pero ganyan itsura niya. Inaalin, hindi siya Halotech. Solid. E13 chain guide, whatever. E13 bash guard. Hindi talaga matatanggalan kadena mo dyan. Mas muna pa matanggal sa bike sa kadena. Pedalan ko hindi yan Shimano Saint. Ano lang yan? Max Zone. Mukha siyang Shimano Saint kaya kinuha. Tsaka yung platform niya. Ang Shimano Saint na luma. Tapos sa preno ko sa likod, magkaiba yung harap ko sa likod na preno. Kasi yung kinuha ko to, yung preno niyang dalawang preno harap likod is Avid Juicy 3. Hindi ko na malay na winter ata yung preno na yun. Kaya tuwing naarawan yung preno ko, sunlight, naninigas, tas kusang nagpipreno, kaya ang hirap gumulong ng gulong. Hindi siya umiikot na ganyan. Pag inikot mo ganyan, nakahinto lang. Para siya nagkusang nagpipreno pag naarawan, kaya pinalitan ko na lang ng luma kong preno. Yun yung Shimano Diore. Dual piston lang yan. Ayun yung lever nyo. Subok ko na yan. Nasa hardtail ko pa yan nun eh. Pero yung harap, kinip ko pa rin yung harap. Yun yung Avid Juicy 3. Lakas yan. Kinip ko siya dyan, kinip ko siya sa harap kasi modulation. Kasi SRAM din yan, nag-iba lang sila ng pangalan. Modulation yan. Ang ganda sa harap. Lalo na sa mga steep. Sa likod naman full on lock brake yan. Kaya Dior nilagay ko. Kaya paganda din, pwede na. Tapos yung headset Cane Creek Angle. Naka straight tube yan. Overdrive ata yung tawag dyan. Basta yung headset yan 1.5, 1 and 1.8 eh. Sa harap na rims, yun yung sa hardtail ko nakalagay. Nilipat ko. Nagpalit kami ni Papa. Ayun yung rim niyan dapat. Ayun. Pinagpalit namin. Kasi mas makapal to. Para kumapal din naman yung gulong ko sa harap. Yung itong Maxxis kasi ano to eh. Maxxis DHF 2.5. Luma na rin yan. Maxxis.com pa din yan. 2009 pa yan. So ayun lang. Yun lang naman siguro yung parts niyan. Sa harap na hubs, stock hubs lang yun. Hindi ko lang kung anong brand eh. Tapos yung rim ko sa harap, Jet. Pangalan Jet. 203 rotor sa harap na Avid o TRP. TRP yata yan. Kasi ito sa likod Avid na rotor. So yun lang kung mapapansin nyo. Kaya nyo sabihin na ang luma na ng bike na to. Sobrang lumang-luma na. Pero hindi mo naman kailangan ng new parts para sumayo eh. Alam mo yun? Kasi matitibay yung mga bike noon. Yung panahon ng 2009. Kaya, tsaka ako ayoko yung mga para naano ako sa mga modern. Mas nasisihan ako sa mga classic na lumang bike. Tulad nito. Kaya tuwang-tuwa ako nagkaroon ako ng full sus kasi nakaramdam ako ng full sus. Noon ito yung gamit ko. Kinesis 515. Diyan pa to eh. Hard tilt eh. Pero nang ilang barog na din yan. Gamit na rin yan. So yun lang. Mamaya pipitik ako sa kalsada, mga alas 4. Follow nyo rin pa rin yung page ko, Pitikmon.